Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you, March 23 to 29. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi naman nag-resonate at hindi naganap, ibig sabihin hindi mo energy ang nakuha natin. Gawin nyo lang itong guide para magkaroon kayo ng positive outcome sa mga warning na ibibigay if ever na meron man, okay? Meron tayong 7, 9, 21, 36. Okay, so nakatok sa'yo dito. Parang you have a duty na dapat mong gawin. No, sa nakita ko dito. There's a burden, may mga malalaking problema o big problem, may mga kalungkutan. Ako nakikita, sana hope no? Sana hindi ganun kalaki. May mga sadness kasi ako nakikita sa'yo. May mga feeling emotions, ganyan. And may mga konting delay, no? Maaaring may mga pagdadaanan ka o pinagdadaanan ka na medyo hindi pa gaanong mariresolbahan yung mga bagay na yun. Kasi maaaring madidelay pa siya. Pero tandaan mo, nasa sa'yo si Ki. Ibig sabihin, you have an idea or you have a knowledge kung paano siya mariresolbahan, kung paano siya mag-growth or paano magkakaroon ng positivity happen sa mga bagoy aspeto ng buhay mo sa nakikita ko dito. Sana wala namang nawalang buhay, di ba? Hope naman natin yun. Siguro it's more on lungkot o mga pinagdadaanan mo this time sa nakita ko dito. Nandito rin yung situation na nakikita ko na tinatago mo rin yung totoong emotions na meron ka sa ngayon. Yan, maaring nililing lang mo lang din yung sarili mo or hindi yung pangliling lang mo sa iba kasi ayaw mo makita yung lungkot na nararamdaman mo. And also, mag-ingat ka pa rin sa nakikita ko dito na maaring may mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan or wala kang tiwala or may mga pangliling lang. Ako na nakikita dito, you need to trust more to your intuition. Merong seduction, merong situation na tao na there's a person na, kasi magkatabi siya, ibig sabihin, meron ditong tao na hindi maganda yung pakay sa'yo. Or ikaw ito ha, pero mag-trust ka sa intuition mo, sa nakita ko dito. Maaring may tao dito na magbabait-baitan siya, pero deep inside, hindi siya totoo. Sa nakita ko dito. Kaya yun yung palagi mong pag-iingatan. Maaring may tao na maaring kilala mo na to. Ganun, sa nakita ko dito. Iba sa inyo, you have a boundaries or meron kayong limitation sa sarili nyo, no? May mga sitwasyon na may haharapin ka o may kinaharap ka ng challenge this time. Andito yung situation na may tao na matigas ang ulo. May isang bagay ka na maaring pinaninindigan o hindi yung pagkakaroon mo ng isang situation na you want to structure something into your life, pero ang nakikita ko doon ay nagkaka-delay siya or na hindi siya nabubuo yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun hindi nangyayari, no? Sa nakikita ko dito. Maaari makaka-receive ka ng isang gift or pagtulong. Ako dito nakita. There's a joy, happiness. Ako nakikita sa iba, kasiyahan ka na mararamdaman. Maaaring makaka-receive ka ng gift or you will give gift. Ikaw ang magbibigay ng gift or may tao na magbibigay at magpaparamdam sa'yo na pagmamahal. Ganyan, vice versa tayo sa nakita ko dito. May mga situation na may mga papuri sa iba. Papuri, ganyan, maaaring pupurihin ka ng mga kaibigan mo, ng magulang mo, ng mga tao na sa paligid mo, sa iba sa inyo. May mga, yun nga, kasiyahan, joy, happiness. Pero, ang nakikita ko sa'yo dito,
parang there's a situation na, I don't know kung ikaw yung matigas ang ulo. Hindi ko alam ha. Baka hindi naman ikaw yung matigas ang ulo. O nagmamatigas-matigasan ka. Dito, no? Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo, ganun. May mga pagtulong ako nakikita. Maaring may tutulungan ka or may tao na tutulungan mo. Sa iba sa inyo, ganun. Ay, ba't kinakagat mo si mami? Ay, hindi ka talaga. Yun ang nakikita ko. There's a love. Pero may boundary ka, no? Siya nakikita ko dito. Meron tayong Scorpio, Leo, Aries, and Scorpio. Yun nakita ko dito. Tandaan mo, nasa sayo si Kiha. Lahat ng, may mga mag-aanlak kasi sa'yo no? May mga mag-aanlak na ano. And then also, the destination, if you want to change your destination, nasa sayo rin yun. Sa nakikita ko dito, nasa sayo kasi si Ki. And then also, may mga if you want a fulfillment into your life, nasa sayo din si Ki. Tatandaan mo palagi yun. And you want to solution, nasa sayo rin yun. No? May mga answer na gusto mong masolusyonan o ma-answer talaga, nasa sayo pa rin yun. So, nakita ko dito, nagkakaroon ka lang ng blockage or nagkakaroon lang ng obstacle sa parte ng buhay mo sa nakikita ko dito. Ang nakita ko rin may enemy. Ako nakikita, no, sa'yo. May enemy. Sana, o baka sarili mo na rin ang enemy mo. Iba kasi sa atin, when it comes to enemy, minsan sarili na natin yung enemy natin. Or talagang may enemy sa'yo. Tingnan natin ang energy ni Pisces this week. Ang energy mo this week, sa nakikita ko sa'yo dito, uy, hindi maganda. Magiging magulo ang iyong pag-iisip. Andito yung sitwasyon na may mga maaari magsisinungaling ka sa sarili mo, o may mga pagsisinungaling, ako na nakikita dito, ikaw or someone into your life, ha? Yun. May mga situation na this week also, may mga gulo. Gulo talaga. It's more on chaos, ito. Chaos, away, conflict, disagreement, battle, mga tensyon, o kaya baka mairita ka, ganyan, sa nakikita ko dito. O hindi yung situation na may tao na magtataas ang ego. May this week din also, may mga defensive person. Ako na nakikita dito. Yan. And then, may mga sitwasyon na magiging weak ka or may magsisinungaling talaga sa nakita ko dito. I don't know why kung sino, pero may tao na magiging diktador. In a way na, when it comes to diktador kasi, halimbawa, wag ganyan, wag ganun. Halimbawa, may nag-aaway. O, itigil nyo na yan, wag na kayo mag-aaway, ganyan. Pwede yung pagdidikta in a good and a bad kasi siya, no? Sa nakita ko dito. Maaring kung magkakaroon ng pag-aaway, maaring may tao dito na mag-o-offer siya na, siguro na, tama na yan. It's time to heal, it's time to magkaisa, mga ganan, mag-harmony na, kailangan na ng pagbabago, mga ganun. Baka sakaling may ganun sa inyo, no? Na may taong, kasi may nakita ko dito na may taong medyo magdidikta, magkokontrol sa nakikita ko dito. Medyo, sana wag lang ganun kalaking konflikto, no? Also, this week, ang nakikita ko dito, yung iba sa inyo, hindi lahat naman, kuhanin mo lang sa iyo, yung iba sa inyo is this week, may mga didesisyonan ka, pero magja-jungling ka sa decision na yan. Medyo maguguluhan ka. Halimbawa, gusto kong gawin to, gustong lakarin to, gusto kong tapusin to. Yan. Medyo magja-jungling ka doon. Or handun yung sitwasyon na magiging disorganized ka sa mga bagay o sitwasyon mo this week sa nakikita ko dito. Magiging magulo. Disorganized situation. May imbalance ka daw this week. Kaya kailangan, sa pagkokontra nito, maging patient ka this week. Kapag may mga nangyaring naiirita ka, medyo iwas ka na lang, yung mga ganun.
negative na nga to, kailangan yun yung kukontrahin mo. This is a warning, diba? Kaya sabi ko sa inyo, yung mga warning sign dito, para hindi mangyari, yun na yung gawin nyo. Yung kabaliktaran na nito. Tandaan nyo, walang lalabas na positive outcome hanggat hindi nyo alam kung ano yung mga dapat nyo i-aware at alam yung hindi nyo dapat iwasan na o hindi nyo dapat na malaman na yung mga hindi maganap. Kasi kung madidinig nyo lang ang positivity, positive ba talaga kalalabasan nun? Ano yung dapat mong iwasan, di ba? Dapat alam mo yung mga dapat mong iwasan para lumabas yung talagang totoong positive. Wakata. Wakata, yun. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ay, ano ba yan? This week, maging patient ka, ha? Tsaka use your head when making a decision this week, ha? Baka medyo may mali kang Kailangan mag-take advantage ka this week. Baka mamaya, nakita mo lang yung kapitbahay mong chismosang palaka, nairita ka na at may nadinig ka lang na chismis na galing sa kanya. Bigla kang mag-fire, ha? No. Kailangan isipin mo, kapag pinatulan ko ba siya, anong kalalabasan ko? Kalalabasan mo nun, alam mo, ang baba mo, diba? Parang ini-level mo yung level mo nasa level down na nga siya, ini-level mo pa yung sarili mo. Medyo no, it's wrong, ha? Example ko lang yun. Kung baga mo nang i-level yung sarili mo doon sa kaaway mo. Ganun. Or kaya naman, wag mo nang patulan. Deadma, ganyan. O kaya, mag-usap kayo, if ever, di ba? Para mas magkaroon ng clarity sa inyong dalawa. Example ko lang yun. Ay, naku po, ano ba yan? Meron dito mother figure. A mother figure. This week, ang nakikita ko dito, may tao dito na parang may hindi ko alam kung ikaw or someone, may taong mamumuno. Or, may taong mamumuno. Maaaring mag-offer. May pinag-aawayan ba kayo when sa territorial? Parang may ganun ako nakikita. Sa iba, hindi naman lahat. This week, ang nakikita ko sa iyo ay magkakaroon ka ng doubt sa taong malapit sa iyo. Maaaring sa kapatid mo, maaaring sa karelasyon mo, maaaring sa kasama mo sa trabaho, or maaaring sa isang tao. Ganyan. Ang nakikita ko dito ay magkakaroon ng salungatan, Yun ang hindi maganda. Or maari rin naman, sa nakita ko dito, kasi may nakita nga ako, tulad ng sinabi ko kanina, di ba? Magkakaroon ng mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo, salungatan, may mga biglaang mangyayari also parating din sa iyo this week. Maaring may tutulungan ka or maihingi sa'yo ng tulong. Magkakaroon ng pagkakaisa sa iba or magkakaroon ng balancing relationship sa iba sa inyo, pero merong doubt ka doon. Kumbaga salungat yung puso mo. Halimbawa, yung kaaway mo. Halimbawa lang nakita mo yung chismosang palaka ng kapitbahay mo. Nginitian ka. Diba? Halimbawa, nginitian ka. Kaaway mo siya. Parang may doubt ka sa kanya, syempre. Ano yung plastic? Di ba? Joke. Example ko lang yun, baka sabihin nyo yung kumbaga, magkakaroon ka ng doubt sa isang tao, ganyan, or magkakaroon ka ng doubt sa mga plano mo, ganyan, sa makakausap mo, ganyan, mga ganun. Or handin yung situation na may imbalance ka this week din. Maaring may lalabas na pera sa'yo, hindi ko alam why. Maaring may tao na hihingi sa'yo ng tulong o tutulungan mo, ganun. Or makaka-receive ka. Sa iba sa inyo, ganun. Sa iba sa inyo, may paglabas ng pera. Kuhanin mo lang yun sa'yo dun. Kasi magkakaroon daw ng
pagkikita ng isang taong malapit sa'yo. Maaring itong mother figure na to. Diba? Maaring nanay mo, kapatid mo, or ikaw to. Ganyan. So, nakita ko dito. Pero wag naman kayo magkaano. Wag naman kayong, may offer din kasi eh. Wag naman kayong mag-away. So, iba ganun. Kuhanin mo lang isa doon. Kuhanin mo lang. Yun. Sabi ko na lahat, ano? Sige natin, dapat maiwasan. So, iba dito, siguro din yung situation na mag-take a pause ka muna sa isang bagay o sitwasyon mo, nagdidesisyonan mo. Yun ang nakikita ko. Halimbawa, may gustong-gusto kang, gusto mo bumili ng cellphone na bago. Halimbawa lang siguro, pagpaplanuhan mo muna siguro maigi yun. Kasi ba, ay wala akong pera. Ganyan. Baka isipin mo muna or magkaroon ka ng option. Ganyan. Magkaka-option ka kasi also this week sa iba sa inyo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Pisces this week. Dapat iwasan ni Pisces this week. Sana hindi kayo magastusan, ano? Lumabas pa siya dito o lumabas din doon. Tingnan natin. Okay, ang iwasan mo daw this week is ang isang situation na hindi ka mag-trust sa iyong intuition. No, iwasan mo din yung isang sitwasyon na magkamali ka ng mga decision mo, kumbaga magmadali ka sa lahat ng mga didesisyonan mo. Sabi ko nga sa'yo, di ba kanina, you need to think very carefully or you need to think advance, no? Para hindi ka magkamali. Mag-trust ka sa intuition mo para hindi ka magkamali. Iwasan mo din ang isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka magkaroon ng balancing. Halimbawa, balanse sa pera, balanse sa pakikipag-usap, balanse sa pakikipagkasundo or pakikipag-usap or pakikipagsalamuha sa mga tao or sa paligid mo, no, sa nakikita ko dito. Yun, kasi ang nakikita ko kasi dito, may mga mali kang magagawa. There's a bad decision or andun yung situation na magkakaroon ka ng lack of trust either sa sarili mo or sa ibang tao or may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng self-doubt or hindi ka magtatrust sa intuition mo or hindi yung sitwasyon na hindi ka matututo sa mga naganap o nangyari na in the past. Ganyan. O kaya hindi yung sitwasyon na maaring this week, hindi ka magkaroon ng self-evaluation sa sarili mo. Kaya maaring ang mangyari, magkamali ka. Ganun. Magkamali ka ng desisyon. Kaya ang sinasabi dito, iwasan mo magkamali ng desisyon. You need to trust more to your intuition. Okay na, kailangan ng forgiveness. Kung ang aspeto ng buhay yan, forgiveness. Kailangan mo balansihin ang paggastos ng pera mo, balansihin mo. Para hindi mawala. You need to think to the future, no? Sa nakita ko dito. And then also, save money. Tsaka, kailangan mong mag-transform, ano? Pisces, ang sinasabi dito, you need to transform. And then also, don't be trapped sa mga bagay o sitwasyon na nangyari na. Kumbaga, nangyari na nga yun, ang kinakailangan mo lang ngayon, i-develop yun. Halimbawa, nangyari, nag-away na tayo. O di, bakit mo pa ako bubuhusan ng gasolina? At ba't pa tayo magbubuhusan ng gasolina? Di mas more on magka-fire lang tayo, di ba? Halimbawa, sa pera, ang dami kong nagastos, ang dami kong binili, kasi and then ngayon, konti na lang yung budget ko, di ba? Hindi ako natuto sa nakaraan. Then this time, ang kailangan mo ngayon is pag-isipan na ngayon at magtumpok ka na ng pera this time. Kaya kumbaga, mas kailangan mo ma-develop yun. Diba? O kaya sa sarili mo, halimbawa, ano yung mga dapat mong i-develop? Ano yung mga dapat mong i-let go? Ano yung mga dapat mong i-change? Na decision? Ano yung mga dapat mo na, magkaroon ka ng reflection from the past? Kung ano yung mga dapat mong i-develop at dapat mong i-change into your life? Yung mga ganun ang sitwasyon na dapat. Okay? Tingnan natin. Love this week.
itama yung mga maling nagawa. Huwag nang ulitin pang muli. Okay? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Okay, when it comes to a love this week, ang nakikita ko dito, hindi kayo magkakasundo ng taong malapit sa'yo. Sa nakikita ko dito, no? Andito yung situation na this week is, as in, magiging matigas ang bawat isa sa inyo. Ikaw ang magiging matigas or vice versa tayo, no? Karelasyon mo man yan, kapatid mo man yan, kasamaan mo sa trabaho yan. Maaring magiging matigas ang isa sa inyo. Magkakaroon ng pag-uusap na hindi kayo magiging okay. Hindi magiging compatible ang inyong mga energy this week sa nakikita ko dito. May mga magsisinungaling, meron na talagang lamat yung ano na to foundation na to no, sa nakita ko dito. Ano na, anytime pwede na tong mag-collapse, no? Anytime pwede na tong bumigay. Sa nakita ko dito, ang kinakailangan sa inyo is magkaisa dito. Kasi ang nakita ko dito, wala nang trust sa bawat isa. No? Nawawala na yung tiwala. Kapatid mo man yan, asawa mo man yan, kasama mo sa trabaho yan, magulang mo man yan. Kung sino man itong tao na to, this week is nakikita ko ganun. Wala na yung harmony. No? Parang walang pagkakaisa sa nakita ko dito. May mga nagsisinungaling, may sneaky, nakakaroon ng emotions, handin yung mga tao na very needy, sa nakita ko dito, magiging moody, either magiging moody ka or magiging moody siya, may lamat na. Kaya, as long as hanggat maaari, para hindi siya totally mag-collapse, kailangan yung, ibawat isa sa inyo is kailangan yung makipagsapalaran. Dito, kung magsisame kayo na magiging matigas sa bawat isa at walang magpapakababa, dapat sa inyo isuportahan, no? Sa nakita ko dito. Kaya yun yung iwasan nyo. Yan, may tao dito na maaaring makakausap mo na magmamatigas siya na kung niloloko ka niya, sasabihin niya, hindi kita niloloko. May pambababae, may panglalaki, yan. May tao dito na, sa iba sa inyo, may tao dito na ginagamit ka lang. At aware siya kasi alam niya na hindi mo siya mabubuko. Kahit na nakikita ko na you have a deep wound, andun yung sitwasyon na parang nakikipag-fight ka na lang dun sa battle na yun, pinaglalaban mo pa rin. Pero nasa sa'yo yun, kung anong balak mo dito. Tandaan mo, nasa sa'yo naman si Keith. So, any situation sa nakita ko dito, kailangan magkaroon ng clarity sa'yo. Kasi sa ngayon kasi, there's no clarity. Kung ano yung mga ile-let go mo, kung ano yung mga i-change mo, hindi wala ako nakikita. Kaya, anuhan mo na yun. Mag-advance thinking ka na. Tingnan natin ang money mo, Pisces, this week. Kamusta ang money ni Pisces this week? Maaari iba sa inyo, kasama nyo yan sa trabaho. Money mo this week, medyo struggle malungkot. Okay, when it comes to a money this week, ang nakikita ko dito, medyo may konting hardship. Ako nakikita sa iyo, kailangan mong umaksyon dito, no? Ang nakikita ko dito, medyo hindi maganda. Siguro iba sa inyo may financial problem. Ang nakikita ko dito. Andito ka sa situation mo na you are recovering, no? Dito kasi andito naman si Ten of Pentacles. Ibig sabihin, kung nagkakaroon kayo ng problema when it comes to a money, kailangan pag-isipan mong maigi bago ka maglabas. Kailangan mo ditong mag-action, start a new beginning, magkaroon ka ng organize, huwag kang magpa-stuck sa situation na walang-wala ka or nagigipit ka sa pera or nagkakaroon ka ng problema sa pera. Kung papaubos na yung ipon mo, this time, mag-action ka na. No? Mag-organize ka na. Nakikita ko naman dito na dapat aksyonan ito
Kasi tandaan dito si Devil, oh. Ibig sabihin, may mga part ng buhay mo na nahihirapan ka talaga when it comes to money. Maaring nga din yung hindi siya nag-growth ng gano'n na tuloy-tuloy, ano, sa nakita ko ito. This is the time na kailangan mo ngayon ng positive motion, maging organized ka sa money mo, para maging 10 of Pentacles talaga siya sa nakikita ko dito. Mag-totally, tuloy-tuloy siya na mag-10 of Pentacles. Nagkakaroon ng mga, rejection this time. So, it comes sa money. Baka nga may mga pinagkakagastusan ka, kaya rin nagiging ganun. Diba? Tingnan natin ang health. Ang health kasi isa lahat. Ikaw, magulang, kapatid. Kamusta ang health this week ni Pisces? Iba dito sumasakit yung ulo, paa, or may taong may sakit talaga. No? Siguro this week, ang nakikita ko naman, you're strong naman dito. Makakaramdam ka siguro ng pagod this week. Parang you feel tired. Alagaan mo yung sarili mo. Kahit naman paano sa nakikita ko dito, nagkakaroon na kayo ng development or nagkakaroon ka ng development, pero hindi lahat. Kailangan nyo i-work out. Pero kahit paano, may development naman ako nakita kasi you are focusing to heal eh. Dito eh. Yan dito naman si Ace of Cups. Pero may mga kailangan pa rin mag-alaga o alagaan nyo yung sarili nyo. No? Dito. Kahit na nagkakaroon na ng healing at nagkakaroon na ng development kasi you giving your effort and hard work, ikaw man ito o malalapit sa puso mo, tuloy-tuloy nyo pa rin, no? Para totally maging okay. Kasi handito na yung pagkakaroon nyo ng self-care sa sarili nyo. Okay na siya ngayon kasi handito na si Ace of Cups. Yan. Nagiging good naman din na nagkakaroon naman na ng development dito. Kasi yun. Tingnan natin. Opportunity this week. Pisces. Nagiging matatag ka na ngayon yung health nyo. Opportunity. Okay, ang opportunity mo daw this week, sa nakita ko dito ay may tao dito na makikipag-ayos sa'yo. Taong malapit sa'yo. May makikipag-usap sa'yo or makikipag-ayos or tao na makikipagkita, makikipag-usap, ganyan. Tao na in a distance. Halimbawa, nasa ibang baryo, nasa ibang bansa. Ganyan. Sa nakita ko dito. I don't know in what way kayo mag-uusap, text message, or communicate, o baka pupunta sa inyo. Ganyan. Sa nakita ko dito. Sa iba ganun. O kaya, may makikipag-usap sa'yo na taong in a distance dito. Opportunity mo rin. Kaso hindi ko parang you have boundary, no? Sa nakita ko ito. Or vice versa tayo siya may boundary. And also, iba sa inyo is magiging busy ka. Kasi marami ka daw aayusin. Marami kang lakad o may isang pag-aayos eh. Yan. Ako nakikita sa'yo. Maaari makikipagkita ka sa kaibigan mo. Sa kung sino man yan. Baka may aayusin kayo. Ganyan. Baka may makakausapin kayo. Ganyan na opportunity mo. Also, opportunity mo rin, sa nakita ko dito ay may pagkakaisa rin eh. Baka may makipagkaisa sa'yo. Dito. Huwag ka nang magmatigas kung ikaw man to. Kasi may tao dito magbaboundary eh. No? May tao. Baka itong tao na to, maaaring ikaw or someone is magja-jungling siya para kausapin ka. Para magkaroon ng pagsasayos sa inyo. May pagja-jungling kasi siguro handin yung isa sa inyo o ikaw, medyo nagmamatigas. Tingnan natin advice. Kontrahin nyo na yan para, kumbaga, love and peace. Si Devil kanina pa lumalabas no? Ang advice sa'yo is, andito kasi sitwasyon mo na kailangan mo nang mag-let go. Mag-take it action ka, focus,
to make it real, lahat ng gusto mong maging goal sa buhay mo, and then move on, ano? And this is a time na huwag ka mapag-stagnant sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Kumbaga, huwag mong i-release o huwag mong ilayo yung sarili mo sa ibang tao. And be matured, sinasabi dito, no? Ganon. Kumbaga, magtiwala ka sa mga tao na mahalaga sa'yo, ganyan. Kailangan sa'yo ngayon is magkaroon ka ng solid beginning, na magkaroon ka ng setting ng goals mo, mag-focus ka sa mga bagong layunin mo, magplano ka. Kailangan sa'yo is healthy lifestyle, sabi ko nga diba, think advantage sa lahat ng mga gagawin mo this time. Yun. Oo, may mga broken promises, may mga sad memories na naganap in the past. I-let go mo na yun, no? Hindi na nakakagod yun. Tsaka kailangan kung may mga situation na hindi nagkaroon ng closure in the past, forgiveness na lang din siguro. I-withdraw mo na yun, dapat i-withdraw na yun. Or magkaroon ka ng clarity when it comes doon sa bagay na yun. No? Yun ang sinasabi. And syempre, release yourself sa mga sitwasyon na nagiging toxic or kumbaga, ilaya mo rin yung sarili mo sa mga bagay na hindi nagiging maganda. Ganun. Kasi nakita ko sa'yo dito, parang inilalayo mo yung sarili mo sa ibang tao or hindi yung sitwasyon na marami kang iniisip. Gabi-gabi. Yan. Baka iniisip mo kung ano mga gusto mo na i-let go, you want to retire, o you want to withdraw something into your life, o nag-iisip ka ng mga bagay-bagay na mga katotohanan, sisiyasat ka sa sarili mo, anything, ganun sa nakita ko sa'yo. Kailangan sa'yo ngayon is bagong pagpaplano sa buhay. And you need to be aware din, ano, sa lahat ng mga a-actionan mo, yung ile-let go mo, pera mo, sarili mo. Ganun. Kasi nakikita ko sa'yo parang, andito ka sa sitwasyon mo na parang, ang bigat-bigat ng nararamdaman mo. Parang too much responsibility ang nakikita ko sa'yo this time. Ganun. Kaya nakakita ko na napapagod ka. Yun. Mag-trust ka lang din. Have faith lang naman daw ang sabi dito eh. May tao na I hope wala. May magko-collapse talaga. May collapse. Hindi ko alam, foundation, tao, there's a collapsing. Ganun. Baka yung pera mo magko-collapse na, wala ka ng pera, di ba? Yan, there's something happening ganun. May isang sitwasyon na maaring, I don't know, pagbaksak, ganyan. Yung kita ko. Baka mai-withdraw, baka magre-retiro ka or someone. Diba? Yun. May gagawin kang isang bagong project or may isa kang, o magti-take a risk ka o mahandin yung part na makikipagsapalaran ka this time sa isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. I don't know why, kung ikaw, bakit parang may taong wala kang tiwala sa tao or wala kang pinagkakatiwalaan. Parang may tao ditong hindi ko alam kung hindi ka nagtitiwala sa kanya o hindi ka umaasa sa kanya o may taong hindi pwedeng asahan o hindi pwedeng pagkatiwalaan. Parang ganun nakikita ko, hanom lang sa ito. Arigato namaste, God bless. Huwag naman sana sa sarili mo.